Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako si Teacher Eileen na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa batang sobrang pilyo at hindi sumusunod sa mga babala na pinamagatang, "Uy, sumunod ka, buboy!" Isinulat ito ni Catherine Jane A. Caribang at iginuhit naman ni Jonary D. Silaw na parehong nagmula sa dibisyon ng South Cotabato. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ng inyong lingkod, Eileen D. Marquez, mula sa dibisyon ng General Santos. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Si Buboy ay isang batang nasa ikalawang baitang at may taglay na kapilyuhan. Ang nanay at tatay niya ay mga magsasaka sa bayan ng Norala. Bunso siya sa 3 magkakapatid. Sa unang araw ng pasukan, nakita ni Buboy ang isang babala na nagsasabing, "Bawal magtapon ng basura." Hindi ito sinunod ni Buboy at ikinalat pa ang kanyang mga basura. "Buboy, sundin mo ang mga babala. Itapon sa tamang lugar ang iyong basura." Mahinahong paalala ng guro sa kanya. Sa pagpasok ni Buboy sa silid nila, bagong pinturang mga upuan ang nakita niya. Kanyang sinulatan ang lahat ng mga upuan. "Naku! Buboy! Ano ang iyong ginawa? Ganda ng ating upuan, iyong sinira!" Saway sa kanya ng kaklase niya. Ngunit ayaw niya talagang papigil. Kanyang pagsusulat, hindi niya itinigil. Dumating ang oras ng recess. Mahaba ang pila sa kantina. Pumila ng maayos ang nakasulat sa karatula. Ngunit si Buboy ay sumingit pa rin sa linya, sabay tulak ng mga batang nasa unahan niya. "Aray! Buboy! Huwag kang manulak para hindi ka makasakit. Sumunod ka na rin sa tamang pagpila," sabi ng mga batang nasa unahan niya. Oras na ng uwian. Ang mga mag-aaral ay pumila ng maayos palabas ng silid-aralan. Subalit si Buboy ay di makapaghintay. Mabilis siyang lumusot sa pila at inunahang lumabas ang iba. "Tabi! Tabi! Mauuna ako! Aray! Buboy! Umayos ka!" Habang pauwi na si Buboy kasama ang mga kaibigang sina Kokoy at Popoy, "Bawal pumasok, may aso sa loob." Basa ni Kokoy sa babalang nakapaskil sa isang bahay. Ngunit pinuksan ni Boboy ang tangkahan. Tahol ng malaking aso. Sila ay nagulat at agad kumaripas ng takbo papalayo. Nakakatakot naman yun. "Tara, Kokoy! Boboy! Uwi na tayo!" Dumiretso na pauwi sina Kokoy at Popoy. Subalit si Boboy ay naisipang tumigil sa internet shop na hindi nakapagpaalam sa kanyang nanay at tatay. "Ang saya dito! Manunood muna ako!" sabi niya sa sarili. Sobrang naaliw si Boboy sa panunood. Hindi niya namalayan na gabi na pala. Sa bahay nila Boboy ay naabutan niya ang mga kapitbahay na nagkakagulo. Saan na kaya yung batang yun? Nanay. Nako, pilyo ka talaga. Kanina ka pa namin hinahanap. Akala namin ay may nangyari na sa iyong masama.
Sermon ni Nanay Tinay sabay yakap sa kanya. Ngunit, ipinagwalang bahala ito ni Boboy. Wala namang nangyaring masama. Bulong niya sa sarili. Sa araw ng Sabado, si Buboy ay namasyal sa Rizal Park sa bayan. Pumasok siya sa isang pampublikong palikuran. Huwag mag-aksaya ng tubig, sabi sa nakapaskil. Subalit, ang gripo ay kanyang binuksan. Hanggang bumaha sa buong palikuran. Ayan. Siya ay sobrang natuwa dahil sa mali niya nagawa, walang ibang nakakita. Si Boboy ay pumunta na naman sa hardin. Bawal pumitas ng bulaklak. Sabi sa babala, hindi niya pinansin at bulaklak ay pinitas pa rin. Pito ng gwardya sa kanya. Hoy bata, bawal yan! Nagtago siya sa likod ng halaman na may maraming langgam. Kinagat siya ng mga ito, aray! Aray! Kaya napilitang siyang lumabas. Dahil ayaw ni Buboy na mahuli, tumakbo siya papunta sa daanang may karatula. Bawal tumawid dito. Ang sabi sa babala. Nais sana niyang bumalik, ngunit nahagip na siya ng bisikleta. Siya ay nadapa at nasugatan sa kamay at paa. Aray! Aray! Nanay! Tatay! Dahil naawa ang gwardya sa kanya, si Buboy ay kanyang tinulungan at hinatid sa ospital ng bayan. Ginamot ng doktor ang mga sugat na natamo ni Boboy sa aksidente at pinatawag ang kanyang mga magulang. Pagkatapos, pinayagan na si Boboy na umuwi sa bahay nila. Boboy, tingnan mo ang dulot ng iyong kapilyuhan. Sa susunod, sundin na ang mga babala upang hindi ka na mapahamak. Pangaral ni Nanay Tinay sa kanya. Nang gumaling ang mga sugat ni Boboy, siya ay bumalik sa parke at nagpasalamat sa gwardyang tumulong sa kanya. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo. Nangako rin siya na tutulong sa pangangalaga ng mga halaman sa parke. Simula noon, si Buboy ay naging mabait at masunuring bata. Ang kanyang pagbabago ay nagdulot ng lubos na saya sa kanyang ama at ina. Mga bata, laging tatandaan na lahat ng pangaral at payo ng ating mga magulang ay para sa ating kapakanan. Sumunod sa mga babala nang gano'y di mapahamak. At dito nagtatapos ang aking kwento. Nawa ay may napulot kayong aral. Hanggang sa muli, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.